Good morning po mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa ibinigay niyang pagkakataon upang makasama kayo sa pananabahan sa araw na ito. Tayo po ngayon ay tumungo at manalangin. Purihin ka o Diyos, dakilang manlilikha. Tunay nga po Panginoon, iningatan mo kami at nagpapasalamat kami sa iyo Panginoon sa lahat ng aming pinagdaanan. At salamat po Panginoon sa oras na ito, binigyan mo kami muli ng pagkakataon upang mabigyan ka ng papuri at maipahayag namin sa iyo o God ang aming pasasalamat. Ama, sa oras na ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang magsasalita at sa lahat ng mangyayari sa gawain ito. Ikaw po, Panginoon, ang manguna. Ang pasasalamat at papuri po ay sa iyo namin itinataas. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
sikat ng araw, pagmamahal mo'y tamang sa ilalim ng init ng iyong mga kamay. Anumang pagsubok o hamon ng mundo, hinding-hindi mahiwalay sa pag-ibig mo. Kung maghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Sa paglipas ng araw, liwanag mo'y kamlaw. Sa bawat kilos mo, ako ang nasa isipan. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa umaasa. Kay ganda, pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Magsitayo po tayong lahat at itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Mapapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa.
at ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Sa sandaling ito, naririto na naman po tayo para maaliw, makarinig, at maging maligaya. Kaya sa sandaling ito, inaanyayahan ko po kayo ng isa munang panalangin para sa kanyang salita. Panginoong Diyos, salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo ang aming pakikinig ng magandang balita. Pagpalain mo ang iyong salita. Salamat po sa anointing power na ibibigay mo at alam kong ang bawat isa ay mapapagpala, makakaalis sa mga alipin ng kung anumang bagay sa mundong ito. Salamat po dahil alam ko po ang salita mo patuloy na magbibigay ng kasiyahan, kaligayahan, kapayapaan sa aming mga buhay. At sa sandaling ito, ako po na lingkod niyo, gamitin niyo upang ang iyong banal na salita ay patuloy na lumawa at patuloy na magbigay ng kaligayahan sa aming lahat. Purihin ka, Panginoon. Salamat pong muli. In Jesus' name we pray. Amen. So, dito po tayo sa Efeso 6:11 hanggang 13. So, ang sabi po dito, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay ng Diyos para malabanan ninyo ang lalang ng dyablo. Verse 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at tagapamahala. Sa verse 13, kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. So sa sandali pong ito, nalalaman po natin na panahon po ngayon ng pandemya at may labanang nagaganap. May kalaban tayo na hindi natin nakikita. So tayo po'y panghihinaan ng loob, aalisan ng ganang mabuhay, malulungkot, iiyak, ang iba na may nagpapakamatay, lalo na kung nawala na ang hanap buhay. Ang dyablo na kaaway natin ay natutuwa dahil gusto niyang mawalan tayo ng focus kay Jesus. Dito ngayon papasok ang maraming tukso sa buhay. So sabi po ng Hebreyo 12:2, ituon natin ang panin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang katapusan. Kaya binigyan natin ng titulo ang pag-aaral na ito ng Jesus, kasangga ko araw-araw.
Ulitin po natin, Jesus, kasangga ko araw-araw. So naniniwala po ako na pag may digmaan, may sandata. At si Jesus, ang the best na sandata ng buhay. Siya ang kasangga natin sa araw-araw. Siya ang kasama natin sa araw-araw. At sabi nga, may dalawang pamamaraan ang dyablo para gapiin o pasukin tayo. So remember, hindi natin kita ang ating kaaway, kagaya ng virus. Hindi natin nakikita. Kaya naglalagay tayo ng mga pananggalang, meron tayong mask, meron tayong face shield. Naniniwala ako na the best face shield ay walang iba kundi si Lord. So ito pong mga pamamaraan para tayo'y gapusin ng dyablo. Number 1, hangaring pang mundo. So hangaring pang mundo. Kaya kagaya ng material na bagay, ito'y hangaring pang mundo. Ang pagiging tanyag sa mundo. Gusto natin maging sikat, maging bida, gusto natin palaging may honor, gusto natin tayo ang mapataas, gusto natin palaging komportable ang buhay. Ayaw natin ng nahihirapan. Alam ko sa panahon ngayon, nahihirapan tayo. Ayaw natin ng ganyang sitwasyon. Hindi tayo makalabas. Wala tayong maabot. Ni sumimba, hindi tayo makapunta. At talagang kay buti ng Panginoon. Meron tayong ganitong preaching na online. Para tayo ay makaagwasa sa ating mga nararamdaman. At salamat sa Panginoon. Kaya sabi ng 1 John 2:15-16, huwag ninyong ibigin ang mundo. Ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Ang hindi umiibig ay hindi umiibig sa Ama. Pag inibig mo si Jesucristo, kontento ka sa buhay. So, simple lang. Simpleng buhay, masaya ka na. Kasi narinig ko sa isang preaching, Jesus plus nothing equals everything. So, mawala man ang lahat sa iyong buhay, may natitira si Jesus. Maligaya ang ating buhay. Ang kaganapan ng ating buhay ay talagang kay Jesucristo lamang matatagpuan. So pag inibig natin ang mundo, salungat ito sa gusto ni Kristo. Kaya pag inibig natin si Kristo, hayahay ang buhay mo. Amen, mga kapatid. So palakpakan natin si Lord. Purihin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. So dito sa pangalawa, yung hangaring pansarili. Yung isa, hangaring pang mundo. Ang ibinibigay ng mundo. Gusto mo maging tanyag. So ito naman yung hangaring pangsarili. So ito yung makalaman. Meron tayo daw na natural na appetite. Dahil nakatira pa rin tayo sa ating katawan. So gusto ng dyablo, ang ating buhay ay sarili natin ang ating pinupukusan. Kaya sabi ng Romans 6:6, alam natin na ang dating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang nagkasalang katawan. At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan,
tayo ngayon ay malaya na. Hindi na tayo alipin pa ng masamang bagay. Alipin na tayo ng katuwiran. So kung hanggang ngayon alipin pa tayo ng ating mga sarili, wala tayong kalayaan. Diba? May inaawit tayo na, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. So tayo ngayon ay malaya na. So, ang mahalaga, alipin tayo ng Panginoon. Hindi tayo alipin ng ating mga sarili. Sabi ng Romans 8:5 and 6, sapagkat ang taong namumuhay ayon sa kanilang makalamang pagkatao ay walang ibang iniisip, kundi ang naisin ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay sa banal na espiritu ay walang ibang iniisip, kundi ang naisin ng banal na espiritu. Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. So, ang ating buhay ngayon ay mapayapa na sapagkat si Kristo na ang nakatira sa ating buhay. So, alam ko pong talagang talamak sa panahon ang tukso, pero salamat nakilala natin si Kristo. Kung walang Kristo, madadaig tayo ng tukso. Kaya kasama natin siya araw-araw. Dahil kapag siya ang kasama mo araw-araw, maiiwasan mo ang tukso sa buhay. So sabi nga, unang tukso ay nangyari sa ating unang mga magulang, si Eva at si Adan. So sabi dito sa Genesis 3, Verse 6, noong pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan, at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanasa na maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa at kinain din ito. So makikita natin kung paano umentrada ang kaaway natin sa ating unang mga magulang. Sila ay nadaya, sila ay nalinlang. Dahil diyan, ang buong katauhan, kasama na tayo doon, ay kasama sa kaparusahan. So anong nangyari? Sila'y nadaya sa paningin. Ang tawag dito yung lust of the eyes. So, dahil napatingin nila sa prutas, maganda, nadaya sila, na-attract sila. At nadaya din sila ng kaniyang tiyan. So, itong lust of the flesh. So, umiral ang laman nila at nagustuhan kumain. Although pinagbawalan sila ng Panginoon. Ang sabi sa kanila, makakain mo ang lahat maliban dito sa bunga na nagbibigay ng kaalaman ng matuwid. Pero hindi nila nakuhang sumunod dahil sila nga ay natukso. At dito, nagkaroon din ng kayabangan, pride of life. Gustong mahigitan ang Panginoon. So, di ba sa ating buhay, gusto natin mahigitan ang bawat isa. Pag hindi ka nakahigit, para bagang malungkot ka na. At dahil diyan, ang tao nga hindi nagkakaroon ng kakontentuhan sa buhay. So, simula noon, nag-iba na ang nature ng tao. Simula nung matukso ang ating unang mga magulang,
umiral na. Dati ang buhay mapayapa. Nung hindi pa nakakapasok ang dyablo, ang sarap ng buhay nila sa Garden of Eden. Pero simula nung makapasok ang kasalanan sa mundo, naging nature na yun ng tao. Kaya sabi ng Galatians 5:19 to 21, ang mga taong sumusunod sa pinagnanasan ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkakawatak-watak, pagkagalit, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, at kahiligan sa kalayawan, ang iba'y sa kasamaan. Binabalaan ko kayo, tulad ng ginawa ko na noon. Ang namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Pero, mabuti ang Panginoon. Diba? Sa kanyang ginawa, tingnan, grabe. Pag makikita mo ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, hindi niya inalaw na tayo mamuhay ng ganito. Hindi niya pinabayaan ang tao. Talagang ang object ng kanyang first love, walang iba kundi ang tao. Ang nais niya, mabuhay tayo ng maligaya. Kaya nga't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, di ba? Sa John 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At mafe-feel natin yan. Dadating na naman ang Pasko. Patunay na si Kristo ang greatest gift na ibinigay sa sanlibutan. At dahil ibinigay niya ang kanyang sarili sa ating buhay, sa kanyang pagsilang, nawawala ang ating dating buhay. At napakasarap, sa kanya ring kamatayan, nagkaroon tayo ng buhay. So, buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay equals magandang buhay na tinatamasa natin sa ating Panginoon. So, sa ating pang-araw-araw na buhay, makakaramdam tayo ng atake ng kaaway. Pero alam natin, natalunan na siya. Meron po tayong dapat tandaan para isabuhay natin ito. Matagal nang talunan ang dyablo. Alam natin yan. At palagi natin ito napapakinggan sa ating mga pagsisimba na matagal nang talunan. He is under our feet. At tayo na mga anak niya palaging napapagpala. So, dapat daw nating isabuhay. Meron tayong 3 bagay na dapat tandaan. Number 1, tagumpay na ang ating buhay. Amen ba? Tagumpay na ba tayo? Amen. Tagumpay. Si Jesus ang tagumpay. Okay, so tayo'y lumalakad, hindi punta sa tagumpay, kundi ang buhay natin ay buhat na sa tagumpay. Amen. Hindi tayo punta sa tagumpay, kundi buhat na sa tagumpay ang ating buhay. Ginawa niya ito ni Kristo sa ating buhay. So si Jesus ang gumawa nito sa ating buhay. Sa Colosas 2:14 hanggang 15, may pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Verse 15, doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at
at mga kapangyarihan at ipinakikita sa lahat na ang mga ito ay buhay na niya. So kung makikita natin ngayon ang espiritong dumadaloy, pagkatakot, pero sa ginawa ni Kristo, wala na yung pagkatakot. Kaya napakasarap, meron tayong salita. The best na sandata ng ating buhay. Ang salita at ang Diyos ay iisa. Kaya wala ka ng pangamba. Tagumpay ang buhay. Kung ikay nangangamba, si Kristo ang kailangan. Pang-araw-araw na kasama sa buhay. Hindi natin ito abilidad, kundi dahil tayo'y na kay Kristo na. Amen. Tayo ba'y na kay Kristo na? Amen. Okay, so sa Romans 8:37. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya natin pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Alam niyo po, nitong panahon ng pandemic, kamuntik na rin po akong nalilang ng dyablo. Nawalan ako ng ganang magtinda at pinabayaan ko ang tindahan ko sa mahogany. Hindi ko na inintindi, ang plano ko talaga, isara ko na. Dahil araw-araw, simula pa nung pumutok ang bulkan, nag-umpisa na ang problema sa buhay. Walang benta, magtinda ka, puro bulok, iuuwi bulok. Sabi ko, Lord, saan ako kukuha ng isusweldo sa tauhan? Wala talaga. Walang kabuhay-buhay ang pagtitinda. At pagkatapos nitong putok ng bulkan, medyo nagno-normal, bigla namang nag-COVID. So dahil sa COVID na yan, makikita natin na lockdown ang lahat. Lockdown, kaya lockdown ang tinda. Totally, sinara ko na yung tindahan ko. Sabi ko, hindi na siguro ako magtitinda, ayoko na. Baka hindi ito, Pero, alam nyo, salamat sa salita ng Panginoon. At alam kong gawain ng demonyo na papanghinain tayo. Nanghina talaga ako. Hindi ko na gusto, puro negative na ang napasok sa isip ko. Kaya ang ginawa ko, isang araw, nag-pray ako ng todo-todo sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo, i-lead mo ako kung magdidiretso ako ng pagtitinda o hindi. Pupunta ako sa palengke, pag may nag-order sa akin, magdidiretso ako ng tinda. Pag hindi, hindi na talaga ako magtitinda. At purihin ang Panginoon. Alam nyo, ilagay natin sa ating isip ang mga bagay talagang totoo. Ang mga bagay na maganda. So simula noon nilagay ko bagay na maganda, ayoko na mag-negative. Biruin niyo talagang glory to God. Ngayon, ibinalik pa ng Panginoon ng higit pa kaysa datihan ang aking benta sa pagtitinda. Grabe, kung naalis yun, ilang taon nakikinabang sa pwestong iyon. Hindi lang 10 ang nakikinabang na tauhan sa pwestong iyon. At thank you Lord, dahil patuloy din sila nagtatrabaho. Talagang glory to God. Talagang napakabait ng Panginoon. Huwag talaga tayong padadala sa tukso ng kaaway. Dahil kay Jesus, palaging may pag-asa. Palaging may tagumpay. Dito sa pangalawa, may banal na espiritu tayo. Amen. Nang tumanggap tayo kay Kristo, may bagong lakas na tayo. Lumakad lang tayo, nakaugnay niya sa kanyang gabay, pagsunod sa kanya. So, napakahalaga ng obedience to the promptings of the Holy Spirit. Diba, meron talaga sa ating boses na nagsasabi, hindi yan, hindi tama yan, ganito ang gawin mo. Sundan natin ang gusto ng Holy Spirit sa ating buhay. Siyang ating giya. Kung susunod tayo sa Kanya, hindi tayo maliligaw.
magiging maganda talaga ang takbo ng ating buhay with the Holy Spirit. So sabi ng Galatians 5:16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu, para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Of course, sa atin, minsan may hirap talaga. Pero sabi nga, pag may hirap, may ginhawa. Nahihirapan tayo sa ganitong sitwasyon. Pero isipin natin, think positively, may magandang nakalaan ang Diyos sa ating buhay. Higit pa sa datihan ang ibibigay na ng Diyos sa ating buhay. Kaya huwag tayong bibigay. Talagang lumapit lang tayo palagi sa ating Panginoon. Sabi po nitong verse 22, ngunit ito ang bunga. So sa Galatians 5:22, ngunit ito ang bunga ng taong namumuhay sa kapangyarihan ng Espiritu. Pag-ibig, kagalakan. Nagagalak ba tayo? Kahit COVID. Kapayapaan. Masarap matulog. Huwag kasi Kristo naroon. Pagtitiis. So pagtiisan natin. Kung minsan, maaring di tayo nagaganda sa ulam. Mahirap mag-mask. Mahirap mag-face shield. Pero, nakakapagtiis tayo dahil may Holy Spirit tayo. Pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi malalabag ang utos ng Diyos. Ipinadadama ng mga nakay Kristo ang masayang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil namumuhay tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, patuloy tayo sa patnubay nito. So dahil sa krus ng Kalbaryo, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig. At ito ngayon tayo. Grabe ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi niya tayo pinabayaan na mamuhay ng dati. Grabing kapayapaan na hindi mo kayang bilhin kahit saan. At grabe talaga ang kanyang pagmamahal sa ating buhay. Kaya sabi nga nitong Hosea 4:6, di ba? Kung alam mo ang word, magiging maligaya ka. Kung wala kang word, paano ka pa? Saan ka mag-rely? Di ba? Sabi ng Hosea 4:6, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. So dahil sa kasalatan, sa salita ng Diyos, ignorante sa Word of God, kaya napapahamak ang isang tao. Kaya ang tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos, ibahagi natin. Ibahagi natin na ang kanyang salita para maraming tao ang hindi maligaw, para maraming tao ang hindi madaya ng kaaway. Ang solusyon lang naman ay siya. Maraming tao hindi maligaya. Bakit hindi sila maligaya? May kulang sa kanilang buhay. Merong espasyo sa ating mga puso na kailangan si Kristo ang nandoon. Kapag si Kristo ang nakalagay sa puso natin, yung puwang na yun ng ating puso ang magbibigay kaaliwan sa ating mga buhay. Kaya liligaya tayo talaga sapagkat siya ang tamang kasagutan. Pangatlo na dapat natin tandaan, buhay na nagpapasakop sa Diyos araw-araw.
buhay na nagpapasakop. So meron tayong Panginoon. Diba? Ang Panginoon natin ay si Kristo. Dahil siya na ating Lord of all. Nagpapasakop tayo sa Kanya araw-araw. Diba? Pag tinanggap mo si Kristo na iyong Diyos, Hari, tagapagligtas, Panginoon, wala kang ibang gagawin kundi konsultahin siya, magpasakop sa Kanya, tanungin ang ating Panginoon, tama ba itong ginagawa ko? Diba? Kaya sabi ng Santiago 4:7, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Kaya lumapit tayo kay Kristo. Sabi nga nung awit, kung ika'y lalapit sa Kanya, siya'y lalapit din sa iyo. Anong biyaya anong biyaya ang makamtan sa Diyos. So, may biyaya palagi ang Panginoon. Napakasarap ng Kanyang biyaya dahil hindi natin pinagkagastusan, hindi natin binili. Kaya sabi nga dito, nilalabanan ko ang nararamdaman ko, magpapatuloy ako. Wala nang, yung sinishare ko sa inyo, kung hindi ko nilabanan yung nararamdaman ko, wala na kaming tindahan. Wala na ang lahat. Kasi pag tumingin ka, wala kang rasyon ng chowking, walang ang school, walang kantin, walang maraming activities ang wala na pagkukuhanan mo. Pero higit sa lahat, mawala man ang lahat, nandun naman si Kristo. Kumpleto pa rin ang buhay mo. Jesus is always making our life complete. Siya ang kakumpletuhan ng buhay. At siya lamang at wala ng iba. So, kung atin pong susumahin, in conclusion, magkaroon tayo ng tamang focus sa buhay. Kung meron pa tayong wrong focus, iba-iba ang focus mo. May focus ka sa mundo, focus sa sarili, kagaya ng pinag-usapan natin kanina, mahihirapan tayo. Pero kung siya na lang talaga ang focus ng buhay mo, masisiyahan ka sa buhay mo. Sabi ng Colossians 3:1-4, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin mong makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay. Sapagkat namatay kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ngayon ang buhay mo ngayon ay nakatago na sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, nahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. So kung tayo nakapokus sa problema, nakapokus sa pandemya, nakapokus sa pera, hindi tayo liligaya. Pumokus tayo kay Kristo. Kagaya ng sinabi ng kanyang salita, ang buhay natin ay natatago kay Kristo. Lahat ng bagay ay temporary. Ang lahat ay Kanya, wala tayong pag-aari. Sapat na yun para makontento tayo at masiyahan tayo sa ating buhay. At sabi ng Philippians 4:8,
Sa mga nag-negative ang isip, na kagaya ko rin nag-negative ng gusto. Ito po ang sinasabi. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Kaya kung ang focus natin ay bagay na maganda, lahat ay gaganda. Kung ang focus may lahat ay masama, lahat ay sasama. At muli kong uulitin yung Hebrews 12:2. Sapagkat sabi nga, uulitin ko, ituon natin ang paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Jesus is the beginning and the end. At alam ko, liligaya tayo, masaya tayo, sapagkat ang ating titulo, Jesus, kasama ko araw-araw. Palakpakan natin ang Panginoon. So muli po tayong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Buhay ang salitang iginawad mo sa araw na ito. Napagpala po kami, naalis po kami sa anumang umaalipin. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo. We want to glorify you, O God. At alam ko, Lord, na hindi mo kami pababayaan kailanman. We claim that we are always victorious, blessed, and favored. In Jesus' name, Amen. Thank you, Jesus. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga puso at diwa sa Panginoon. Aming Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, pabanalin ninyo ang tinapay at inuming aming hawak upang maging daluyan ang presensya ng inyong anak na si Jesus. Palapagin ninyo ang banal na Espiritu sa amin, na inyong bayan, at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal na pagkain at inumin para sa aming lahat. Dalangin namin, aming Ama, na lahat ng tatanggap ng tinapay at inumin ay mapuspos ng inyong biyaya at makalangit na mga pagpapala. Pasiglahin ninyo ang bawat isa at gawing masigasig sa paglilingkod sa inyo. Sa aming pagtanggap ng tinapay at inumin, pagtibayin ninyo kami bilang isang pamilya. Itatag ninyo kami bilang isang katawan ni Kristo upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. Lahat ng kalwalhatian ay sa inyo, makapangyarihang Diyos, Amang makalangit. Nang dahil sa inyong pag-ibig at awa, ipinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na tulad namin. Nagdusa ng kamatayan sa krus upang kami ay matubos. Sa krus ay kanyang tinapos ang isang buo at ganap na hain para sa kasalanan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili. Noong gabing siya ipagkanulo, kanyang itinalaga sa atin na ipagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natatanging paghahandog ng sarili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Nang gabing iyon, ang ating Panginoong Jesus ay kumuha ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagpira-piraso, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin
at kainin ninyo ito. Ito ang aking katawan na ipagkakaloob sa inyo. Gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Mga kapatid, ito po ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Ipinako sa krus dahil mahal ka niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. At nang siya ay nakapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, "Inumin ninyo ito, kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan, na siyang ibinubuhos para sa inyo, at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin." Mga kapatid, ang hawak po nating inumin ay simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus, nabubuhos sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Maaari na po nating tanggapin ang hawak nating mga inumin. Sa pagkakataon po ito, ay hihilingin ko na ihanda ng mga tatay o ng mga nanay ang olive oil na ating pong gagamitin para sa ating anointing. Ang sabi po ng Marcos, Kabanata 6, talata 13, "Pinalayas nila ang maraming masasamang espiritu at maraming may sakit ang pinahira nila ng langis at pinagaling." Ang sabi naman po sa Santiago, Kabanata 5, talata 14 hanggang 15, "Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay nakakapagpagaling ng mga may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya." Taas po natin ang ating mga hawak na langis at manalangin po tayo. Panginoong Hesus, ang langis na ito ipapahid namin bilang pagkilala sa iyong paghihirap at kamatayan. Kayo ay nagmistulang ulibong dinuro upang ngayon ay maging daluyan ng pagpapala sa amin, kagaya ng langis na ito. Gamitin ninyo pong daluyan ng inyong proteksyon ang langis na ito mula sa anumang virus, sakit at sakuna. Gamitin din po ninyong daluyan ng pagpapala sa aming lahat, sa bawat pamilya ang langis na ipapahid. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ihilingin ko po mga tatay, wala pong tatay, ang nanay, na ipahid ang langis habang pinagpapala ninyo ang inyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at itaas po natin ang ating kanang kamay para sa ating kami ay nagpasya. Sabayan niyo po ako. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lahat. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sabay-sabay po natin sambitin sa pangalan ni Jesus. Amen. Who reigns the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Palakpakan po natin ang Panginoon sa isang matagumpay na gawain. At sabihin po natin sa ating mga katabi, nagtagumpay sa iyo ang Panginoong Jesus ngayong araw. Itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay at sasalitain ko po sa inyo mga pagpapala ng Panginoon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, kagandahang loob ng Diyos Anak, pakikipagkaibigan ng Banal na Espiritu ay palagi ninyong maranasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.